Magandang araw. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang kwento na nangyari talaga sa amin dito sa aming baryo sa Hilagang Mindanao noong taong 1981. Siguro po maririnig nyo dito ang mga pangyayari na talagang nakakakilabot. Alam po ninyo si Kapitan Dumog, siya po yung kapitan ng aming barangay noon. Marami po sa amin ang bumabatiko sa kanya. Tinatawag siyang basagulerong takaw gulo. Kasi mahilig siyang makialam sa problema at di takot makipag-away. Pero sa kabila ng lahat, may busilak siyang puso. Siya po yung tipo ng tao na kapag may kapahamakan, unang lalapit at haharapin ang panganib. Nung gabing yun, kasabay po ni Kapitan Dumog sina Jan, Pedring, Andrea at Lumen. Nasa tabing ilog kami, nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng paminsang patrol sa baryo. Bigla naramdaman namin yung lamig ng hangin. Parang may dumaan sa tabi namin. Si Kapitan Dumog ang unang nakapansin. Jan, Pedring, tahimik kayo. May nararamdaman akong mali eh. Wika niya habang nakatingin sa dilima. Ano po yun, Kap? Parang may boses ba sa ulap? Sagot ni Jan na halatang kinakabahan. Pero wala po yan. Siguro po hangin lang. Dagdag ni Pedring pero kitang kita ang kaba sa kanyang muka. Hindi nagtagal, nakita namin ang anino sa gilid ng ilog. Mabilis siyang gumalaw at halos hindi namin maunawaan kung ano siya. Ngunit si Kapitan Dumog hindi natakot. Agad siyang tumayo, humarap sa naturang figura. Lumabas ka. Huwag mong guguluhin ang aming baryo. Sigaw ni Kapitan Dumog. At doon nagsimula ang gulo. Ang aswang ay nagpakita ng totoong anyo. Maliit, manipis, may malaking mata at mabilis na kumilos. Saka po namin naisip, ito na ang mga nilalang na kinatatakutan na ng mga matatanda sa baryo. Si Andrea at Lumen po ay sobrang natakot. Tumakbo sila papunta sa bahay ni Lumen. Pero si Kapitan Dumog, Jan at Pedring ay nanatili. Alam ni Kapitan Dumog ang kailangan nilang gawin. Jan, Pedring, kunin niyo ang sigarilyo at asin. Andrea, Lumen, dumikit kayo sa akin. Huwag kayong lalapit sa ilog. Utos niya. Nang gabing yun, unang pagkakataon namin nakita si Kapitan Dumog na ginamit ang kanyang mga alam sa albularyo para harapin ng mga aswang. Hindi po siya nagdala ng baril o kutsilyo man lang. May mga ritual siya at mga bagay na tinatawag niyang anting-anting para depensahan ang sarili at ang baryo. Habang papalapit ang aswang, si Kapitan Dumog ay naglatag ng asin sa paligid ng isang punong kahoy. Binanggit niya ang mga salita sa lumang dila na hindi namin maintindihan, pero ramdam namin na may kapangyarihan ng ginagawa niya. Lumabas ka dyan, aswang! Sigaw niya at sabay niyang hinagis ang mga abo na may halong bawang. May isang aswang na naroon na biglang sumigaw at tumakbo palayo. Hindi na sila makakapasok dito. Pero maganda tayo. Marami pang darating. Sabi ni Kapitana. Sa gabing yun, natutunan naming lahat kung gaano katapang si Kapitan Dumog. Kahit maraming tao ang tinatawag siyang laging gulo ang hinahanap. Sa katotohanan, siya ang nagprotekta sa baryo laban sa mga nilalang na walang pakundangan sa buhay ng tao. Kinabukasan, nagising kami na parang wala pang nangyari, pero ramdam namin na may kakaibang nangyari sa baryo. Ang mga hayop sa paligid ay tahimik, halos walang huni, at ang hangin ay malamig kahit araw na. Si Kapitan Dumog ang unang lumabas ng bahay at tinignan ang paligid. Jan, Pedring, hali kayo dito. Tingnan natin kung may naiwan pa sa gubat kagabi. Utos niya. Si Jan at Pedring ay sumunod habang hawak ang mga kahoy at ilang kagamitan na pandepensa. Si Andrea at Lumen ay nananatili sa bahay. Pero patuloy na nakatingin sa labas, halatang natatakot pa rin. Pagdating nila sa gilid ng gubat, nakita nila ang mga bakas ng paa. Hindi ordinaryo, parang mga paa ng tao pero mas mahaba at mas manipis.
Kap, ang mga bakas na to, hindi po yan normal ah. Sabi ni Jana. Alam ko, ito yung mga bakas ng aswang. Siguraduhin natin na walang makakalusot sa baryo. Sagot ni Kapitan Dumog habang naglatag ng asin sa paligid ng mga bakas. Biglang may narinig naman silang pag-ungol mula sa malayo. Ang mga tinig ay parang halakhak pero may kasamang ungol. Nakakatakot. Nandiyan sila. Huwag kayong lalapit sa gitna ng gubat. Sigaw ni Kapitan Dumog. Dali-dali silang umatras papunta sa kalapit na kalsada habang binagmamasdan ang dilim ng kagubatan. Ang ilan sa mga anino ay dahan-dahang lumalabas. Tila nakatanaw sa kanila pero hindi pa nagtangka na lumapit. Si Kapitan Dumog ay mabilis na kumilos. Jan, Pidring, kunin yung mga kahoy at salakayin natin sila bago sila makapasok sa baryo. Si Andrea at Lumen, sinabihan niya nga. Ilapit niyo ang tubig at bawang sa pintuan. Kung may lalapit na aswang, pipigilan natin. Habang ginagawa nila yon, may isang malaking anino na biglang sumulpot mula sa likod ng puno. Malaki, matangkad, at mga mata ay kulay pula. Lumen, dumikit ka sa akin, sabi ni Andrea habang hinahawakan ng kamay ni Lumen. Kap, paano natin papatay ng mga ganoong kalaki? Tanong ni Jan na halatang kinakabahan. Hindi kailangang patayin kaagad. Depensa lang muna natin ang baryo. Kapag nasobrahan, gagamitin natin ang anting-anting. Sagot ni Kapitan Dumog. Hinagis niya ang asin sa hangin at may tunog na parang hiyaw ang tumama sa anino. Ang malaking nilalang ay umatras at sumunod pabalik sa kagubatan. Magtago muna tayo sa bahay at maganda sa gabi. Hindi pa sila tapos. Siguraduhin natin na walang makakalusot sa baryo natin. Nang gabing iyon, nagulat kami nang marinig ang malalakas na huni at ungol sa paligid. Si Kapitan Dumog ay, kahit pagod na, ay nananatiling gising. Tinitiyak na ligtas ang lahat sa bahay. Jan, Pidring, bantayan niyo ang paligid. Andrea, Lumen, huwag kayong lalabas. Kung may kumatok, huwag bubuksan. At doon po nagsimula ang gabing puno ng takot sa aming baryo. Habang ang dilim ay unti-unting bumabalot sa lahat. Habang papasok ang gabi, ramdam namin ang bigat sa hangin. Tahimik na tahimik ang baryo, pero alam namin na may nakamasid sa bawat sulok. Si Kapitan Dumog ay tumayo sa harap ng bahay ni Lumen. Sinisiguro na walang makakalapit. Jan, Pidring, abangan niyo ang kaliwa at kanan. Andrea, Lumen, ilagay ninyo ang bawang sa mga bintana at pinto. Huwag kayong lalapit sa labas. Utos niya. Si Jan at Pidring ay mabilis na naglatag ng kahoy at ilang pampatigil sa paligid. Ang mga mata nila ay nakatuon sa dilim, parang may inaabangan. Maya-maya biglang narinig nila nga may kaluskos mula sa likod sa may bandang baryo. Parang may gumagapang sa damuhan. Kap, nandyan na po sila, sabi ni Jan. Si Kapitan Dumog ay humarap sa direksyon ng tunog. Hawak ang kanyang maliit na anting-anting. Lumabas kayo. Hindi nyo dapat guluhin ang aming baryo. Sigaw niya. Mula sa dilim, 5 aswang ang unti-unting lumabas. May iba't ibang laki at anyo. Ang ilan ay tila tao pa sa simula, pero biglang nagbago. Mahaba ang kamay, matatalim ang kuko, at nagliliyab ang mga mata sa dilim. Si Pidring ay humigpit sa hawak na kahoy. Kap, paano tayo makakalaban sa ganyang dami? Tanong niya. Huwag kayong matakot. Sa bawat galaw nila, may paraan tayo para mapigilan sila. Sundin niyo ako. Sagot ni Kapitan Dumog. Agad niyang binuhos ang asin sa paligid at habang ginagawa iyon, naramdaman ng mga aswang ang hadlang. Ang ilan sa kanila ay umatras pero ang ilan ay sumugod, galit na galit. Si Andrea ay nagdala ng tubig na may bawang sa may pinto at sabay silang nagtulungan ni Lumen para ipakita sa mga aswang na hindi sila madaling mabiktima. Huwag kayong lalapit, may kapangyarihan ng barangay namin, sigaw ni Andrea
Halatang nanginginig pero matapang sa kabila ng takot. Isa sa mga aswang ang nakalapit sa bakod. Si Kapitan Dumog ay agad na naglatag ng pamunas ng bawang at asina sa harap nito. Ang aswang ay napahiya, umatras at napalayo sa tabi ng kagubatan. John Pedring, tulungan niyo akong iligpit ang mga natirang aswang. Andrea Lumen, huwag kayong lalabas kahit anong mangyari. Habang abala sa pagpigil sa aswang, naramdaman nila na may mas malaking panganib na paparating mula sa malalim na kagubatan. Ang hangin ay tila nagbago, may kakaibang amoy at tunog. Si Kapitan Dumog ay tumingin sa direksyon ng kagubatan at inalalayan ang kanyang mga kasama. Handa na kayo. Hindi ito matatapos ng madaling gabi. Kung may lalapit, ipakita natin sa kanila kung sino ang nagbabantay sa baryo. Sabi ni Kapitan Dumog. At doon nagsimula ang mahabang gabing puno ng sigaw, ungol at tunog ng paglapag ng paa sa damuhan. Habang si Kapitan Dumog at ang kanyang mga kasama ay handang harapin ang bawat aswang na susubok lumapit sa baryo. Habang papalalim lalo ang gabi, naramdaman namin ang kakaibang lakas sa hangin. Ang mga aswang ay dahan-dahang lumalapit sa paligid ng baryo. Parang sinusubukan kung hanggang saan ang aming katapangan. Si Kapitan Dumog ay naglatag ng mas maraming asin sa paligid ng bahay ni Lumen at sa daanan patungo sa ilog. John Pedring, bantayan ninyo ang bawat sulok. Andrea Lumen, huwag kayong lalapit sa labas. Manatili kayo sa loob at ihanda ang tubig na may bawang. Maya-maya biglang may isang aswang na tumalon mula sa puno. Malaki, matangkad, at mukhang mas matanda kaysa sa iba. Si Kapitan Dumog ay agad na humarap sa kanya. Lumabas ka! Hindi mo pwedeng guluhin ang baryo naming to. Sigaw niya. Si Jana Pedring ay mabilis na lumapit para suportahan si Kapitan Dumog. Humagi sila ng kahoy at tinutulungan siyang mapigilan ng aswang. Kap, mabilis po ang galaw niya. Huwag kang matakot. Sundin lang ang bawat galaw ko. Sagot ng kapitana. Si Andrea at Lumin ay patuloy na nagbabantay sa bahay. Si Andrea ay naglatag ng bawang sa bintana habang si Lumin ay patuloy na nag-aalaga ng apoy sa loob para hindi lumapit ang kadiliman. Isa pang aswang ang sumugod sa tabi ng bakod. Si Kapitan Dumog ay agad na naglatag ng asin sa hangin. Isinaboy niya ito. May tunog ng hiyaw at ungol mula sa aswang at bigla itong umatras. Maganda kayo. Mukhang marami pang darating. Sabi ng kapitana. Pagkalipas ng ilang minuto, mas marami pang anino ang lumalabas mula sa kagubatan. Ang ilan ay maliliit, mabilis at halos hindi mo makita sa dilim. Ang ilan naman ay mas malalaki at ang mga mata nila ay tila nagliliyab sa kadiliman. John Pedring, sundan niyo ako. Kailangan natin itaboy sila palabas ng baryo. Utos ni Kapitan Dumog. Habang abala sa labanan, naramdaman ni Andrea at Lumen na may isang masamang presensya na papalapit sa aming bahay. Ang hangin ay malamig at parang may umiihip sa mga bintana. Kap, narinig niyo ba yun? Tanong ni Andrea. Huwag kayong matakot. Huwag lalapit sa bintana. Gawin lang natin ang alam natin. Sagot ng kapitan habang pinagmamasdan ang buong paligid. Ang mga aswang ay patuloy na sumunod sa baryo. Ngunit sa bawat galaw nila ay pinipigilan ng asin, bawang at ng ritual ni Kapitan Dumog. Sa kabila ng pagod, nananatili siyang matatag kasama sina Jan at Pedring para protektahan ang baryo. Mula sa malayo, narinig ang ungol at sigaw ng mga aswang. Sabay-sabay ang kaluskos ng kanilang paglapag sa damuhan. Habang tumatagal ang gabi, mas lalo pang lumalakas ang kanilang galit. Si Kapitan Dumog ay tumingin sa amin ni na Andrea at Lumen. Huwag kayong lalapit sa labas ha, paulit-ulit kong sinasabi. Panatilihin ang ilaw at bawang sa may bintana.
Kung may gagalaw sa pinto, huwag bubuksan. Nagsimula ang pinakamahabang gabi ng aming buhay, habang ang baryo ay unti-unting napalilibutan ng dilim at kasamaan ng mga aswang. Papunta na sa gitna ng gabi, naramdaman namin lalong dumarami ang mga aswang sa paligid ng baryo. Ang bawat paggalaw nila ay parang sinusukat ang tibay at tapang ng aming mga tao. Si Kapitan Dumog ay nakatayo sa harap ng bahay ni Lumen. Tinitiyak na protektado kami ni na Andrea at Lumen. John Pedring, bantayan niyo ang gilid at likod ng bahay. Andrea, yung utos ko sa inyo Nagpatuloy ang kaluskos sa paligid. Mula sa likod ng bahay, may isang nilalang ang dahan-dahang lumalapit sa amin. Ang mga mata nito ay nagliliyab at halata ang galit. Tulungan ninyo akong tabunan siya ng asin. Sabi ni Kapitan Dumog. Agad na kumilos sina John at Pedring. Hinagis ang asin sa direksyon ng isang nilalang. May tunog ng ungol at hiyaw mula sa aswang. At bigla itong umatras papunta sa gilid ng kagubatan. Kap, paano po natin sila haharapin ng sabay-sabay? Kung saan-saan sila sumusulpot eh. Sundin niyo ang bawat galaw ko. Yun palagi ang gawin ninyo. Huwag lalapit sa labas. Gamitin ang asin at bawang. Ako ang haharap sa kanila. Habang abala siya sa pagpipigil ng mga aswang, si Andrea at Lumen ay patuloy na nagbabantay sa loob pero alam nilang kailangan nilang manatiling matatag. Maya-maya pa, may isang malaki at mabilis na aswang ang tumalon mula sa likod ng puno. Halos maabot ang bintana. Si Kapitan Dumog ay agad na tumalon at hinagis ang asin sa hangin. Ang aswang ay napahiyaw at umatras. Huwag kayo matakot. Sigaw niya. At maya-maya doon na nagsimula ang gabi na puno ng sigaw, ungol at kaluskos ng paglapag sa may damuhan. Habang si Kapitan Dumog at ang kanyang mga kasama ay patuloy na nakikipaglaban para sa kaligtasan ng baryo. Si Kapitan Dumog ay nakatayo sa harap ng pintuan ni Lumen. Hawak ang kanyang anting-anting, sabay hawi ng hangin na may asin at bawang. Bantayan ninyo ang bawat gilid. Sabi niya. Biglang may isang malaking anino na sumunod sa bakod. Ang katawan nito ay tila sumasayaw sa kadiliman at ang mga mata ay nagliliyab. Masyado maligsi ang kalaban, Kap. Huwag kayong matakot. Tulad ng sinabi ko, sundan nyo lang ang galaw ko. Ang aswang ay napahiya at umatras, pero halos hindi nagtagal ay may isa pang mas maliit at mabilis na sumugod sa bintana. Si Andrea ay napalapit sa kanya, pero si Lumen ay mabilis na humawak sa kanyang braso. Huwag kang lalapit, Andrea. Kap, tulungan mo kami. Sigaw ni Lumen. Si Kapitan Dumog ay mabilis na kumilos. Pinaghalong asin at bawang ang kanyang hinagi sa bintana. Ang aswang ay sumigaw at bigla itong tumakbo pabalik sa kadiliman. Habang tumatagal ang gabi, lalong dumadami at mas lalong naging agresibo ang mga aswang. Mula sa kagubatan at ilog, halos bawat sulok ng baryo ay pinagmamasdan nila. Maya-maya biglang may isang malaking aswang ulit ang tumalon mula sa puno. Malapit sa bahay, ang katawan nito ay mabilis kumilos at parang sinusubukang abutin ang bintana. Subalit agad itong sinalubong ni Kapitan Dumog at sinapak sa pagmumuka at halos lumaylay ang panga nito. Dahil sa kanyang ginawa, tumakbo ang nilalang na nag-aagaw buhay. Lumipas ang ilang oras at parang hindi nauubos ang lakas ng mga aswang. Habang nakatayo sa harap ng bahay ni Lumen, si Kapitan Dumog ay napapansin ang kakaibang kilos mula sa gilid ng bakod. Ang ilang anino ay dahan-dahang gumagalaw patungo sa likod ng bahay, tila sinusubukang palusutin at pasukin ang depensa. John Pedring, talasan yung mga mata ninyo. Agad na tumakbo sina John at Pedring sa may bakod, hawak ang kahoy at ilang pampatigil. Ang isa sa mga aswang, maliit at mabilis, ay tumalon papunta sa likod ng bodega. Si Kapitan Dumog ay mabilis na humarap. Hinagis ang asin at binanggit ang lumang ritual. Ang aswang ay napahiya at umatras. Ngunit maya-maya pa,
Naramdaman namin na may mas matinding laban na paparating bago magbukang liwaywaya. Mas mapanganib at mas agresibo kaysa sa lahat ng naranasan namin ngayong gabi. Sa pinakamadilim na pakikipaglaban, naramdaman ni Kapitan Dumog ang pinakamalakas na presensya ng kasamaan sa kagubatan. Ang tatlong malalaking aswang na sumugod kanina ay muling nagpakita. Sabay-sabay na humahabol papunta sa bakod. Jan, Pedring, hawakan ninyo ang mga kahoy. Huwag niyong hayaan silang makalapit sa bahay. Sigaw ni Kapitan Dumog. Maya-maya pa, naging abala na si Kapitan Dumog sa pagdepensa at pakikipaglaban sa mga halimaw. Matapos ang halos 2 oras na tuloy-tuloy na laban, unti-unti ang mga aswang ay nagsimulang umatras, nagtatakbuhan pabalik sa kagubatan at ilog. Ang gabi ay unti-unting humupa at ang katahimikan ay bumalik sa baryo. Si Kapitan Dumog ay huminga ng malalim, pawis at dumi ang katawan, ngunit nananatiling matatag. Jan, Pedring, siguraduhin mo lang nagtatago sa paligid. Andrea, Lumen, lumabas na kayo. Ligtas na tayo. Sabi niya habang tinutulungan silang lumabas ng bahay. Ang baryo ay tahimik na, ngunit ang takot at alaala ng gabing yon ay ramdam pa rin namin. Sa kabila ng lahat, si Kapitan Dumog, ang basagolero ng baryo, ay pinatunayan ng kanyang tapang at busilak na puso. Siya ang nagligtas sa baryo laban sa kasamaan, at ang bawat tao ay nakaramdam ng ginhawa at pasasalamat. Sa liwanag ng madaling araw, nakita naming naglakad ang mga tao sa paligid ng bakuran. Naglinis at nagpasalamat kay Kapitan Dumog. Sina Andrea at Lumen ay nakangiti na rin, bagamat pagod at ramdamang kapayapaan sa baryo. Ang gabi ay nagtapos at ang panganib ng mga aswang ay pansamantalang napigilan. Ang pangalan ni Kapitan Dumog ay nanatili sa alaala ng bawat tao sa baryo. Hindi bilang takaw gulo, kundi bilang isang lider, tunay na tagapagtanggol ng kanilang bawat tahanan.